Marshall Peak, Kabanata 5473. Huli ng isang hakbang. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang mga sinabi ni Kang. Ginamit ng 10 sa kanila ang kapangyarihan ng World Tree para maunawaan ang Marshall Daw ng Heaven Opening Realm, ipinangangaral ang Daw sa mundo, naging Marshall Ancestors. Ito ay nagbigay daan sa human race na magkaroon ng isang foothold sa sinaunang at malupit na kapaligiran. Dahil na rin sa kasaganaan ng kanilang Marshall Daw kaya nila nalabanan ang epekto ng Black Ink Strength. Sinabi ni Kang na ito ay isang paraan upang mailigtas ang sarili. Ang 10 sa kanila ay napili, at si Yang Kai, na nakakuha ng regalo ng World Tree, ay napili din. Dahil iniligtas nito ang sarili, sino ito? Ito ba ang malawak na universo? Ito ba ang kalooban ng hindi alam? Ang World Tree ang pinakamahalagang bahagi ng pamamaraang ito ng tulong sa sarili, at ang pamamaraang ito ng tulong sa sarili ay ginamit din ng World Tree. Ang isang panig ay ililigtas ang sarili habang ang isa ay sisirain ito. Mula sa pananaw na ito, talagang imposible para sa World Tree at Mo na mabuhay ng mapayapa. Napakaraming hindi nalutas na mga misteryo sa pagitan ng mga sinaunang pag-iral. Maaaring may alam si Kang, ngunit ngayon, ang mga ancient ancestors ay matagal nang nalalanta, at maging ang kasalukuyang 9th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maintindihan ang karma ng nakaraan. Hindi na inisip ni Yang Kai ang mga hindi nasagot na tanong na ito at sa halip ay bumaling kay Mo, same time na nagpapayo. Mo, tumigil ka. Mula noong sinaunang panahon, ang lahi ng tao ay nagbayad ng masyadong malaki upang labanan ang Black Ink Clan. Napakaunlad ng 3,000 mundo, bakit kailangan mong sirain ang mga ito? Tumingin si Mo sa kanya ng may interes. Kung titigil ako ngayon, pakakawalan ba ako ng human race? Sinabi ni Yang Kai. Ang lahi ng tao ay maaaring labanan ka ng tumigil. Ang buong Black Ink battlefield ay pag-aari mo na ngayon. Hanggat ipinangako mong hindi mo na muling sasalakayin ang 3,000 mundo, hindi makikialam ang human race sa Black Ink Clan. Biglang tumawa si Mo. Akala ko matalino kang tao, pero hindi ko inaasahan na ganoon ka katanga. Paanong ang isang 8th grade Heaven Opening Realm na tulad mo ay kumakatawan sa buong human race? Seryosong sinabi ni Yang Kai. Hindi ko sila kayang katawanin, natural, may ibang tao. Dahan-daang umiling si Mo. Imposible iyon. Ang tanging dahilan kung bakit mo ako hinihikayat na huminto ngayon ay dahil ang lahi ng tao ay dahado, ngunit kung ang lahi ng tao ay may kumpiyansa na talunin ako balang araw, tiyak na gagawa sila ng paraan para mapuksa ako. Ang milyon-milyong taon ng paghaharap sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan ay matagal nang naging malalim na pag-aaway ng dugo. Ang puot na ito ay matatapos lamang sa ganap na pagkawasak ng isang panig. Hindi ito isang bagay na madaling malutas. Ang lahat ay nakasalalay sa individual. Saglit siyang tinitigan ni Mo bago biglang nagpakita ng alaala. Minsan sinabi ni Mo na wala akong muwang. Noong panahong iyon, hindi ko naiintindihan ang ibig niyang sabihin, pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi inisip ni Yang Kai ang pangungutya nito at nagpatuloy. Kapag ang Black Ink Strength ay sumalakay sa 3,000 mundo, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang paggawa nito ay hindi makikinabang sa iyo, kaya bakit ka matigas ang ulo? Biglang nagalit si Mo. Si Mo at ang iba pa ang nagtaksil sa akin. Hindi ko naisip na sirain ang 3,000 mundo, sila ang nag-iisip ng gayon. Nadama nila na ang aking pag-iral mismo ay isang kasalanan, kaya tinatakan nila ako sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, na hindi nakatakas sa loob ng 1,000,000 taon. Ang nakakatawa, para masil ako, namatay din sila. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig, hindi makasagot. Bagamat alam niyang walang silbi na subukang hikayatin ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na subukan. Ngayong nabigo ang kanyang panghihikayat, hindi na kailangan pang subukang hikayatin ito. Tulad ng sinabi ni Mo, ang 1,000,000 taon ng awayan ng dugo ay matatapos lamang kapag ang isang panig ay ganap na nawasak. Ang digmaang ito sa pagitan ng Black Ink Clan at human race ay walang kinalaman sa tama o mali. Habang nagsasalita ito, dahan-daang tumayo si Mo. Bagamat ang mga galaw nito ay napakabagal at mukhang napakatanga, ang bawat isa sa mga galaw nito ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na presyon. Nakataas ang ulo nito sa langit at ang mga paa ay nasa lupa. Maging ang Black Ink Silang Land ay nahirapang makayanan ang matayog na figure nito. Napakatanga mo. Ngumuso si Mo at inabot si Yang Kai. Sa pagkakahawak na ito, naramdaman ni Yang Kai na parang gumuho ang langit. Para sa ilang kadahilanan, si Yang Kai ay nakaramdam ng labis na panlulumo, na para bang may dinakikitang bigat sa kanyang mga balikat, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw.
Gayunpaman, wala siyang balak na umiwas, itinaas lamang niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mukha na halos hindi nakikita ng mata at mahinang bamantong hininga. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay sumunod ka sa akin at mamatay ka. Sa sandaling matapos siyang magsalita, na-activate niya ang kanyang space principle at ang world force sa kanyang miniature universe ay umagos na parang baha. Sa isang iglap, ang buong Black Ink Silang Land ay tila naging salamin, nabasag ang ibabaw nito habang nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa ibabaw nito. Ang mga void crack na ito ay napakatalas at kahit ang high-grade heaven opening realm ay mahihirapang pigilan. Kung hindi sinasadyang nahawakan sila ng isa, malamang na maputol sila sa kalahati. Humawak ang malaking kamay ni Mo, dahilan upang lumitaw ang maraming void crack sa braso nito. Ang Black Ink Blood at Black Ink Strength ay nagkalat, ngunit ito ay nanatiling hindi natinag. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang higanteng salamin ay nabasag at ang buong espasyo sa paligid nito ay nabasag. Pagkaraan ng ilang sandali ng Catamaran, ang buong Black Ink Silang Land ay tila gumuho nang bigla itong bumagsak patungo sa gitna, na nagdulot ng pagbaluktot ng espasyo at lahat ng nasa Black Ink Silang Land, kabilang ang Yangkay at ang clone ni Mo, ay hinayla papunta dito. Sa labas ng Shattered Ruins, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay dumaan sa Divine Ability Sea at nakarating sa Divine Spirit Ancestral Land. Gayunpaman, sa sandaling siya ay tumuntong sa lugar na ito, ang kanyang matalas na mata ay biglang nanliit at nakita niya na ang espasyo sa kanyang harapan ay naging sobrang baluktot at hindi matatag. Matapos ang isang maikling panahon ng pagbagsak, lumitaw ang isang hindi mapapantayang malaking black hole, na puno ng kaguluhan at kawalan. Sa isang iglap, nakarating siya sa labas ng black hole at tinitigan ito sandali bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huli na siya ng isang hakbang. Ang eksena sa harap niya ay halatang dulot ni Yangkay gamit ang kanyang space principle. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon, ngunit dahil napilitan si Yangkay, halatang hindi maganda ang sitwasyon. Bagamat isa siyang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi niya gustong pumasok sa black hole na ito. Kung talagang pumasok siya, baka hindi na niya mahanap ang daan palabas. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumalikod siya at umalis. Ang sigurado ngayon ay ang pagbubukas sa Spatial Territory Battlefield ay konektado sa Wind Mist Territory, kaya kung talagang ginising ng Black Ink Clan ang Black Ink Giant Spirit God mula sa Divine Spirit Ancestral Land, tiyak na pupunta sila sa Wind Mist Territory. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay sa pagdating ng kalaban. Dahil sa pagkabalisa, itinulak ni Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang bilis sa limitasyon at hindi nagtagal ay umalis sa Divine Spirit Ancestral Land. Gayunpaman, bago siya makalayo, naramdaman niya ang isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa malayong kawalan. Paglingon niya sa pinanggalingan ng pagbabago-bago, nakita niyang biglang nahati ang kawalan at isang higanteng kamay na kasing laki ng bundok ang nakaunat. Ang higanteng kamay ay natatakpan ng itim na kulay ng tinta at ang Black Ink Strength ay napakayaman. Sa isang maikling sandali, napunit nito ang kawalan, na nagpapakita ng isang napakalaking nilalang sa harap nito habang umuungal. Sa tingin mo ba maaari mo akong bitag dito? Black Ink Giant Spirit God. Naningkit ang mga mata ng Old Ancestor Xiao Xiao, at pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na figure na nakatayo sa tabi ng behemoth. Yangkay. Gayunpaman, bago siya sumugod, muling pinaandar ni Yangkay ang kanyang space principle at binaligtad ang universo, pinalayas ang Black Ink Giant Spirit God at ang kanyang sarili sa kawalan. Sa Void Crack, napuno ng kahirapan ang ekspresyon ni Yangkay. Ang katawan ng Black Ink Giant Spirit God ay masyadong malaki at ang lakas nito ay napakalakas. Dati, naisip niya na dahil hindi niya kayang patayin ang kabilang partido, itataboy niya ito ng tuluyan at maliligaw sa kawalan. Sa ganitong paraan, hinding-hindi makakatakas ang clone ni Mo. Gayunpaman, hindi niya naisip na kahit na ang isang lugar na tulad ng Void Crack, si Mo ay makakahanap pa rin ng paraan palabas. Ang kabilang partido ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paggamit ng Space Principle, at hindi pa narinig ni Yangkay ang tungkol kay Mo na bihasa sa Space Principle, ngunit ang Void Crack na ito, na sapat na upang maging sanhi ng kahit isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator na matakot, na parang naglalakad sa patag na lupa para kay Mo. Sa isang pag-angat ng kanyang kamay, pinunit nito ang walang laman na kaguluhan at madaling natagpuan ang mahinang punto ng kawalan, na punit sa kalawakan at nakatakas sa mga bitek. Inakala ni Yangkay na ito ay nagkataon lamang, ngunit pagkatapos na makatakas si Mo mula sa Void Crack sa pangalawang pagkakataon, alam ni Yangkay na hindi ito nagkataon. Hindi matrap ng Void Crack si Mo. Tila nakikita ang kawalang paniwala at pagkalito ni Yangkay, ngumisi si Mo.
Natutulog ako sa primordial chaos void sa loob ng daan-daang libong taon. Bago pa nilikha ang mundo, ang lugar na ito ay kung saan ako ipinanganak. Sa tingin mo kaya mo akong ipatapon ng ganito? Biglang naunawaan ni Yang Kai kung bakit napakadali nitong nakatakas mula sa void crack. Noong unang bumukas ang mundo, ito ang kadiliman ng primordial light. Gaya nga ng sinabi nito, bago bumukas ang mundo, ito ay natutulog sa primordial chaos void na kapaligiran na ito. Ang void crack ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Mo, ito ay isang mainit na kama. Paano ito mabibitag ng ganitong lugar? Nanlamig ang katawan at isip ni Yang Kai. Sa sandaling ito, siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Kung tutusin, isa lamang siyang 8th grade, ngunit kahit na ganoon, nagawa pa rin niyang i-drag si Mo sa kawalan at gamitin ang pagkakataong ito para maantala ang pag-unlad nito. Bigla siyang nakarinig ng sigaw at agad na naramdaman ang pamilyar na aura na mabilis na papalapit sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang daloy ng liwanag na papalapit. Nang malapit na sila, tuwang-tuwa si Yang Kai. Old Ancestor. Ang taong ito ay walang iba kundi si Old Ancestor Xiao Xiao. Noong una ay nagplano siyang pumunta sa Wind Mist Territory para hintayin ang kanyang biktima, ngunit sa kalagitnaan, naramdaman niya ang aura ng Black Ink Giant Spirit God at hinabol niya ito hanggang sa matapos. Si Old Ancestor Xiao Xiao ay hindi na nagkaroon ng oras para kausapin si Yang Kai bago siya nag-transform sa isang streak ng liwanag at hamampes patungo kay Mo. Ang Black Ink Blood ay lumipad na parang ulan habang si Mo ay umuungal sa sakit, itinaas ang kamay upang sampilan si Old Ancestor Xiao Xiao. Sa mahinang pag-ungol, lumitaw ang figure ng Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit tumutulo pa rin ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Malinaw, natalo siya, kaya mabilis siyang dumating sa tabi ni Yang Kai at kinaladkad siya palayo. Walang balak si Mo na ituloy sila. Bagamat ang lakas nito ay higit pa sa Old Ancestor Xiao Xiao, hindi madaling patayin ang kabilang partido. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, mas mabuting magmadali na lang. Dahil din sa pagsasaalang-alang na ito ay hindi nito sineseryoso si Yang Kai. Kahit na ang lakas ng taong ito ay hindi mahusay, siya ay bihasa sa Space Principle at hindi madaling pumatay. Ilang sandali pa, milyon-milyong kilometro ang layo, biglang huminto sina Yang Kai at Old Ancestor Xiao Xiao. Nag-aalalang tanong ni Yang Kai. Kumusta ang iyong mga sugat? Pinunasan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at umiling. Hindi masyadong seryoso. Nagtanong si Yang Kai. Nagpadala ba si Brother G ng Dragon Clan ng salita? Oo, ngunit sa kasamaang palad, ako ay isang hakbang na huli na. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay hindi maiwasang maging malungkot. Huli na rin siya ng isang hakbang. Kung napigilan sana niya si Luan at Yeming bago sila pumasok sa Divine Spirit Ancestral Land, marahil ay hindi mangyayari ang gayong kakilakilabot na eksena. Ngayong nagising na ang Black Ink Giant Spirit God sa Ancestral Land, hindi na ito isang bagay na kayang hawakan ng Old Ancestor Xiao Xiao ng mag-isa. Ngunit sino ang mag-aakala na ang Black Ink Clan ay kumilos sa ganoong paraan? Martial Peak, Kabanata 5474. Mahusay na pagtakas. Sa kawalan, ang Black Ink Giant Spirit God ay humakbang pasulong, ang mga paggalaw nito ay tila malamaya, ngunit ang bawat hakbang na ginawa nito ay sumasaklaw sa layo na 10 milyong kilometro. Kung saan man ito dumaan, malalabo ang mga bituin at magdidilim ang langit. Tinitigan ni Yang Kai at Old Ancestor Xiao Xiao ang higanteng figure na ito, at isang ideya ang sabay na umusbong sa kanilang mga puso. Tapos na ang Shattered Heavens. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Old Ancestor Xiao Xiao. Ang destinasyon nito ay ang Wind Mist Territory, ang daanan ng Spatial Territory Battlefield na kumukonekta sa labas ng mundo ay Wind Mist Territory. Gusto nitong pumunta doon at makipagsanib puwersa sa Black Ink Clan ng Spatial Territory para ganap na mabuksan ang daanan. Wind Mist Territory. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Hindi pa niya narinig ang Great Territory na ito, ni hindi pa siya nakapunta roon. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni Old Ancestor Xiao Xiao, alam ni Yang Kai na mali ang dati niyang hula. Inakala niya na ang daanan ng Spatial Territory Battlefield na konektado sa labas ng mundo ay Shattered Heaven, ngunit ngayon ay tila hindi ito Shattered Heaven kundi Wind Mist Territory. Ang tanging daanan sa pagitan ng Shattered Heaven at ng Spatial Territory Battlefield ay kontrolado pa rin ng human race. Mula sa hitsura nito, sina Luan at Yeming ay nagmamadali mula sa Wind Mist Territory patungo sa Shattered Heaven, hindi direktang lumitaw doon. Mabilis niyang kinuha ang universe chart at sinuri ito bago mabilis na sinabing.
Ang paglalakbay na ito sa Wind Mist Territory ay hindi malayo, kailangan lang nating dumaan sa tatlong Great Territory. Pagkasabi nito, nagningning ang kanyang mga mata. Maaari kong aisil itong tatlong territory gates at magtatagal. Kung noon pa man, ipagpalagay na niya na ang Black Ink Clan ay magiging walang magawa pagkatapos aisil ang territory gate, ngunit ang gate sa Spatial Territory, na tinatakan ng mga ninuno ng human race, ay nabubulok pa rin ng Black Ink Clan. Mula dito, makikita na tulad ng sinabi ni Jilao San, ang pagsil sa territory gate ay hindi isang walang kabuluhang plano. Ang mga ordinaryong Black Ink Clan Masters o kahit ang Black Ink Clan Royal Lords ay hindi na muling magbubukas ng Sealed Gate, ngunit ang Black Ink Giant Spirit God, ang clone ni Mo, ay may kakayahang gamitin ang purong Black Ink Strength nito para sirain ang barrier at buksan ulit ito. Dahil dito, kahit na nablock ang gate patungo sa Wind Mist Territory, maaantala lamang sila nito sa loob ng maikling panahon, hindi ganap na maharangan ang landas ng clone ni Mo. At pagkatapos, tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Ang tanging makakapigil sa Black Ink Giant Spirit God na ito ay alinman sa Giant Spiritual God o parehong makapangyarihang pag-girl. Old Ancestor, sa Spatial Territory Battlefield, bukod sa Black Ink Giant Spirit God na may isang bangkos ng buhok sa ulo, mayroon bang kalbong Black Ink Giant Spirit God? Hindi ko nakita. Umiling si Old Ancestor Xiao Xiao. Sa kasalukuyan, sa kabilang panig ng Spatial Territory Battlefield, mayroon lamang dalawang Giant Spiritual God. Ang isa sa kanila ay mula sa panig ng human race, at tulad ng sinabi ni Yang Kai, mayroon siyang isang bangkos ng buhok sa kanyang ulo, habang ang isa ay Black Ink Giant Spirit God. Ilang taon nang nag-aaway ang dalawang ito, ngunit hindi sila nagpakita ng anumang pagod, na para bang kaya nilang lumaban hanggang sa katapusan ng panahon. Wala si Ada sa Spatial Territory. Bahagyang nanginig ang puso ni Yang Kai. Kung mahahanap niya si Ada, maaaring mapipigil niya ang clone ni Mo, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung saan siya hahanapin. Mula nang umalis siya sa Star Boundary, wala nang balita tungkol sa Ada. Bagamat napakalaki ng Giant Spiritual God at madaling matuklasan, kaya rin nilang mag-transform sa anyo ng tao, kung hindi, hindi sila makakadaan sa Territory Gates. Noong dinala ni si Yang Kai sa Territory Gate, gumamit siya ng lihim na pamamaraan para paliitin ng husto ang kanyang katawan. Higit pa riyan, sila ay labis na mahilig matulog, kaya kung sila ay makakahanap ng isang lugar upang matulog, libu-libong taon ang maaaring lumipas. Dahil hindi niya mahanap si Ada, humingi na lang siya ng tulong sa dalawang iyon. Ang dalawang iyon ay mga pag-iral din na katumbas ng Giant Spiritual God. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, sinabi ni Yang Kai, Old Ancestor, iiwan ko ito sa iyo. Pupunta ako sa Chaotic Dead Territory. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang intensyon ni Yang Kai. Gusto mong hilingin kay Burning Light at Serenmon Glimmer na lumabas. Wala nang ibang paraan. Bahagyang kumunat ang noo ng Old Ancestor Xiao Xiao, tila may gustong sabihin, ngunit nagpigil siya at tumanggo. Pumunta ka, gagawin ko ang makakaya ko para maantala ito. Sa kanyang lakas lamang, hindi niya talaga mapigilan ang Black Ink Giant Spirit God, ngunit makakahanap pa rin siya ng paraan para maantala ito ng ilang sandali. Higit pa rito, maaaring aisil ni Yang Kai ang Territory Gate, kaya marahil ay maaari niyang hintayin itong hilingin kina Burning Light at Serenmon Glimmer na lumabas. Gayunpaman, kung talagang lumabas ang dalawang ito, baka hindi maganda. Mababaw lang ang karanasan ni Yang Kai, kaya hindi niya alam kung gaano katikat ang dalawang ito, ngunit narinig sila ni Old Ancestor Xiao Xiao. Ang dalawang ito ay kumakatawan sa kamatayan at pagkawasak. Sa kabutihang palad, ang dalawang ito ay mabait at nakatira lamang sa Chaotic Dead Territory, na hindi nagpapakita sa publiko. Kung hindi, paano magkakaroon ng 3,000 mundo na natitira? Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, hindi na nagpaliban pa at agad na umalis. Ina-activate ang kanyang Space Principle, lumipad siya palayo. Sumulyap si Old Ancestor sa Black Ink Giant Spirit God na naglalakad sa himpapawid at huminga ng malalim bago nag-transform sa isang streak ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa Black Ink Giant Spirit God. Bago pa man siya dumating, na-activate na niya ang kanyang divine abilities at secret techniques. Bago ito, ang lahat ng atensyon ni Yang Kai ay nakatuon sa Black Ink Giant Spirit God, kaya hindi niya napansin ang mga pagbabago sa Shattered Heaven. Gayunpaman, ngayong nagmamadali siyang sumulong ng buong bilis, natuklasan niya na maraming tao ang patungo sa Shattered Heavens Territory Gate. Ang mga taong ito ay tila lahat ay tumatakas para sa kanilang buhay. Naunawaan ni Yang Kai na naging epektibo ang kanyang mga naunang pagsasaayos.
Dati, hiniling niya sa senior brother at junior sister ng Heavenly Net Palace na ipakalat ang balita ng Black Ink Disciple, na ginagawang maingat ang mga cultivator ng Shattered Heaven sa mga kaina-hinalang tao. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay hindi pa masyadong masama. Kahit na mayroong ilang mga Black Ink Disciples, sa lakas ng tatlong Divine Monarch ng Shattered Heaven, maaari pa rin silang maalis sa oras. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok si Luan at ang iba pa sa Divine Spirit Ancestral Land at gisingin ang Black Ink Giant Spirit God, mabilis na lumala ang sitwasyon. Umalis si Hong Ho kasama si Kun Ao na lubhang nasugatan, patuloy na nagpapakalat ng balita ng paggising ng Black Ink Giant Spirit God sa daan, na naging dahilan upang ang lahat sa Shattered Heaven ay hindi mapakali. Kung ang balitang ito ay ipinakalat ng ibang tao, maaaring hindi ito paniwalaan ng mga taong walang batas ng Shattered Heaven, ngunit dahil ito ay mula sa isang Divine Spirit tulad ni Hong Ho, walang sino man ang maaaring tumanggi na paniwalaan ito. Ang mga taong nagpahalaga sa kanilang buhay ay kinaladkad ang kanilang mga pamilya, inimpake ang kanilang mga bag, at iniwan ang kanilang mga pinagtatagwan, na gustong umalis sa Shattered Heaven sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay pinili na manatili at mag-obserba. Karamihan sa mga cultivator sa Shattered Heaven ay desperado at dito na lang makapagtago. Sa malawak na universo na ito, walang lugar para sa kanila na magtago maliban sa Shattered Heaven. Bagamat nakakagulat ang balitang ipinadala ni Hong Ho, wala silang mapupuntahan at maaari lamang manatili sa Shattered Heaven. Ang lugar na ito ay orihinal na isang lugar ng kaguluhan at pagpatay, ngunit ngayon na ang mga puso ng mga tao ay itinapon sa kaguluhan at ang tatlong Divine Monarch ay pumunta sa Spatial Territory Battlefield upang tumulong, nang walang pagsupil sa tatlong Divine Monarchs, ang buong ang Shattered Heavens ay naging lubhang magulo. Sa itaas ng bawat Spirit Province at Universe World, makikita ang mga figure ng pagnanakaw at pagpatay. Ang nakita ngayon ni Yang Kai ay ang sitwasyong ito. Naging sanhi ito ng paglubog ng kanyang puso. Ang paggising lamang ng Black Ink Giant Spirit God ay sapat na upang itapon ang buong Shattered Heaven sa kaguluhan. Kung ang Black Ink Clan ay sumalakay sa lahat ng 3,000 mundo, magkakaroon pa ba ng isang lugar ng kapayapaan sa mundong ito? Malamang na lahat ng 3,000 malalaking territory ay magiging parang Shattered Heavens. Pagkatapos lumipad ng ilang araw, dumating si Yang Kai sa Territory Gate. Ang ikinagulat niya ay maraming cultivator ang nagtipon sa Territory Gate, na bumubuo ng mahabang pila, naghihintay na dumaan. Ang maayos na sitwasyong ito ay nagulat kay Yang Kai. Kung tutusin, wala sa mga taong ito ang mabubuting tao, kaya bihira silang sumunod sa utos. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit nangyari ang ganoong sitwasyon. Mayroong isang 7th grade Heaven Opening Realm cultivator na nagbabantay sa Territory Gate, na pinangungunahan ang isang grupo ng mga cultivator upang bantayan ito. Ang sinumang gustong dumaan sa Territory Gate ay kailangang magbayad ng mabigat na bayad. Halos matawa si Yang Kai sa galit. Kahit sa sitwasyon ngayon ng Shattered Heaven, gusto pa rin nilang kumita dito. Gayunpaman, alam din niya na ang mga tao sa mapahamak na lugar na ito ay hindi katulad noong unang panahon. Dati, wala masyadong tao ang pumupunta sa Shattered Heavens Territory Gate, kaya hindi magawa ang negosyong ito. Ngunit ngayon, maraming tao ang gustong umalis sa Shattered Heaven, kaya may mga taong nagbukas ng landas tungo sa kayamanan. Ang momentum ni Yang Kai ay napakaganda, at ang kanyang paglilinang ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay malinaw na nakikita, na naging sanhi ng pagbabago ng mukha ng 7th grade guard. Walang inaasahan na darating ang 8th grade sa oras na ito. 3 lang ang 8th grade master sa Shattered Heaven, at sinabing umalis na sila sa Shattered Heaven at wala dito. Kung hindi dahil dito, paano maglakasloob itong 7th grade master na kumilos ng may kapangahasan? Isa lamang siyang cultivator mula sa isang maliit na sekta at maaaring ituring na may talento, ngunit dahil sa kanyang kasakiman sa isang kagandahan, nakagawa siya ng isang bagay na ikagagalit ng kapwa-tao at Diyos, na pinilit siyang magtago sa Shattered Heaven. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalusot siya sa 7th grade Heaven Opening Realm. Matalino din siya at hindi sumilong sa sinumang Divine Monarch. Gumawa lamang siya ng sarili niyang puwersa, mas pinipiling maging ulo ng manok at hindi buntot ng phoenix, na namumuhay ng walang pakialam. Sa paglalakbay na ito, nalaman niya na maraming tao ang gustong umalis sa Shattered Heaven para sumilong sa ibang great territory, kaya pinangunahan niya ang kanyang mga nasasakupan na harangan ang pasukan at singilin ang lahat ng gustong umalis. Hindi naman sa walang gustong lumaban sa kanya, kaya lang napatay lahat ng nagtangkang lumaban, kaya natural na naging masunurin ang iba.
Sa harap ng ibang mga cultivator, siya ay isang mataas at makapangyarihang 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit sa harap ng isang 8th grade, alam niyang wala siya. Sa makatuwid, wala siyang anumang intensyon na tumakas at sa halip ay nagkusa na batiin si Yang Kai, magalang na yumoko mula sa malayo. Binabati ng Nanyon ng Flower Butterfly Sect ang senior. Tumanggo siya at yumoko, pinagmamasdan pa rin ang iniisip nitong 8th grade cultivator. Ang mga nakaligtas sa Shattered Heaven ay pawang magagaling, kung wala silang kakayahan, matagal na silang namatay. Ang mga taong tulad ni Nanyon ay pinakamagaling sa pagsusuri sa puso ng tao. Sa sandaling tumingin siya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, nang makitang galit na galit ang mukha ng kadadating niya. Ito na ang wakas. Inaasahan talaga ni Nanyon na ang 8th grade master na ito ay hindi magiging kaawa-awa na tao. Saka lang niya makokontrol ang sitwasyon. Kung titignan ang poster niya ay makikitang matatalo na siya. Madaling magkaroon ng galit ng masa sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang daan patungo sa Territory Gate. Pagkatapos ng lahat, ang bawat Heaven Opening Realm Cultivator ay nakaranas ng pagtawid sa Territory Gate ng ilang beses. Kung sila ay sisingilan sa bawat oras, paano sila mabubuhay? Alam din ni Nanyon na ang Shattered Heaven ay kasalukuyang walang maraming masters, kaya't siya ay nakipagsapalaran na kumilos. Dahil lang sa walang tigre sa kabundukan kaya siya naging hari, pero sinong mag-aakalang may biglang lilito na 8th grade master? Martial Peak, Kabanata 5475. Iligtas ang isang tao para iligtas ang 100 tao. Ang lalong ikinabahala ni Nanyon ay medyo pangit ang kutis nitong 8th grade. Sa isang iglap, hindi maiwasan ni Nanyon na isipin na tumakas sa malayo, ngunit alam din niya na siya, isang 7th grade master, ay hindi makakatakas mula sa isang 8th grade master. Kung gusto talaga siyang patayin ng kabilang partido, saglit lang. Sa malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, si Nanyon ay tiyak na lumuhad sa lupa, nagmamakaawa sa takot. Senior, mangyaring iligtas ang aking buhay, ang junior na ito ay nabulag din ng kasakiman sa isang sandali. Hindi na ako mangangahas na uulitin iyon, senior, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ang isang dakilang 7th grade Heaven Opening Realm Master na kumikilos ng masunurin ay isang napakabihirang pangyayari. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot ng isa ang 7th grade, lahat sila ay magiging mga Panginoon sa kanilang sariling mga nasasakupan. Kahit na sila ay ilagay sa Cave Heaven Paradise, sila ay igagalang pa rin bilang mga elder. Ang gayong eksperto ay mahihirapang itapon ang kanilang sariling mukha at kumilos ng napakakumbaba. Gayunpaman, si Nanyon ay hindi ipinanganak sa Cave Heaven Paradise. Sa kanyang buhay, siya ay namumuhay sa isang pag-alagala at sanay na mabuhay sa takot sa kamatayan. Hanggat mapangalagaan niya ang kanyang buhay, hindi banggitin ang pagyuko, kahit ang pagtawag sa kanya ng ancestor ay wala. Dahil nanirahan siya sa Shattered Heaven sa napakaraming taon, hindi ito tulad ng hindi niya binigay ang kanyang paggalang sa 3 Divine Monarch. Paano niya nalaman na ang ekspresyon ni Yang Kai ay hindi dahil sa galit sa kanya dahil sinamantala niya ang pagkakataong ito para manloob, kundi dahil bigla siyang nakaisip ng problema. Kung tatatakan niya ang tarangkahan ng Shattered Heaven, ano ang mangyayari sa mga cultivator ng Shattered Heaven? Bagamat karamihan sa mga cultivator dito ay mga kriminal, palaging may ilang mababait na tao, at marami sa kanila ay ipinanganak sa Shattered Heaven. Maaaring may ginawang masama ang kanilang mga ninuno, ngunit sila mismo ay hindi. Ito ay hindi lamang isa o dalawang cultivator, ito ay hindi lamang isa o dalawang puwersa, ito ay may kaugnayan sa kapalaran ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa Shattered Heaven. Ang Black Ink Giant Spirit God ay kasalukuyang nagmamadali, at ang Black Ink strength nito ay mas mayaman at mas dalisay kaysa sa Black Ink Clan Royal Lord. Gaya ng inaasahan, sa daan, maraming cultivator ang gagawing Black Ink Disciples. Kapag ang gate dito ay seliado na, ang mga cultivator ng Shattered Heaven ay wala ng paraan para makatakas, at ang buong Shattered Heaven ay magiging paraiso ng Black Ink Disciple. Gayunpaman, kung hindi niya isinara ang gate dito, hindi sila makakatagal, at magagamit ng Shattered Heaven's Black Ink Disciple ang gate na ito para maglakbay sa iba pang magagandang territory. Pagdating ng panahon, ang apoy sa prairie ay magsisimula ng isang malaking apoy. Marahil ay umalis na ang Black Ink Disciple sa Shattered Heaven. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Nanyon, na nakaluhod sa kanyang harapan, at sinabing, "Bumangon ka, may kailangan akong gawin mo." Ang katahimikan ni Yang Kai ngayon lang ay naging dahilan upang maramdaman ni Nanyon ang isang bundok ng pressure, na para bang maaari siyang mamatay anumang oras. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai,
Hindi siya nang ahas na mag-alinlangan at mabilis na tumayo, sinabing may nakakabigay puri ng ngiti. Senior, kung may kailangan ka, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Talagang haharapin ko ito. Itinuro ni Yang Kai. Dalhin sila sa isang malayo at ligtas na lugar para magtago. Isa pa, malapit nang bumagsak ang Shattered Heaven, kaya hindi magtatagal at wala nang malinis na lupain sa Shattered Heaven. Subukan mong ikalat ang balitang ito para lahat ng nakakaalam nito ay makahanap ng mapagtataguan. Bago itakda ang sitwasyon, huwag kang magpakita ng mukha. Nagulat si Nanyon at maingat na nagtanong. Dahil ba ito sa Black Ink Giant Spirit God? Kung mahigit isang buwan na ang nakalipas, hindi malalaman ni Nanyon ang tungkol sa Black Ink Giant Spirit God na ito, ngunit bago umalis si Hong Hu sa Divine Spirit Ancestral Land, ipinakalat niya ang balita, kaya ang pagkakaroon ng Black Ink Giant Spirit God na ito ay hindi na sikreto. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Nanyon, ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Yang Kai, napagtanto niyang siya ay masyadong walang muwang. Ang sitwasyon sa Shattered Heaven ay malamang na mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Kung hindi, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Cultivator na ito ay hindi magiging seryoso. Kaya mo ba? Mataimtim na tanong ni Yang Kai. Naikuyom ni Nanyon ang kanyang mga kamao. Gagawin ni Junior ang kanyang makakaya. Tumango si Yang Kai. Magtago, mas nakatago mas mabuti. Kumaway ang kanyang kamay, magalang na umatras si Nanyon at mabilis na nagsimulang sumigaw para sundan siya ng lahat. Natural na may ilan na ayaw gawin iyon. Matiig ang sinubukan ni Nanyon na hikayatin sila, ngunit walang resulta, kaya hindi niya maiwasang saktan ang lalaki. Palihim na sumulyap kay Yang Kai, nakita niyang wala siyang reaksyon at tila tahimik na sinang-ayunan ang kanyang mga aksyon. Noon lamang nagpahinga si Nanyon at nagpatuloy sa pananakit ng ilang tao na ayaw makinig sa kanyang mga utos, sa sandaling ito, naging masunurin ang lahat. Kasunod ng utos ni Nanyon, ang lahat ng mga cultivator na nagtipon sa harap ng territory gate ay tumalikod at lumipad patungo sa kailaliman ng Shattered Heaven. Nalungkot si Yang Kai sa kanyang puso. Ang pagsilang sa Shattered Heaven Gate ay katumbas ng pagputol sa mga ruta ng pagtakas ng maraming tao, ngunit kung hindi niya ito gagawin, lalala lamang ang sitwasyon. Sa pagliligtas ng isa o isang daang tao, marami sa mga elder ng sekta ang magtatanong ng tanong na ito bago umalis ang mga disipulo sa bundok upang pigilin ang kanilang sarili, sinusubukan ang kanilang ugali. Ang pag-save ng isang tao, posibleng humantong sa pagkamatay ng daang tao. Nagel iligtas ng isang daang tao, baka mamatay yung isang tao. Paano siya dapat pumili? Walang tumpak na sagot sa tanong na ito ay may kaugnayan lamang sa puso ng isang tao. Hindi naisip ni Yang Kai na balang araw ay haharapin niya ang gayong pagpili. Ang kanyang pinili ay iligtas ang isang daang tao. Sa kasalukuyan, ang pagsesil sa tarangkahan ng Shattered Heaven ay maaaring maging labis na masama sa sitwasyon sa Shattered Heaven, ngunit kung hindi ito selyuhan, hindi lang ito magiging Shattered Heaven, kundi lahat ng 3,000 mundo. Higit pa rito, kahit na sila ay maging Black Ink Disciple, ang buhay ng cultivator ay hindi nasa panganib. Kaya lang ay naglaho na ang kanilang kalikasan at tanging Black Ink Clan lang ang kanilang sinasamba. Kung magagamit niya ang liwanag ng paglilinis, maaari pa rin niyang ibalik ang kaayusan. Kaya hindi na kailangang mag-alinlangan. Hindi lang ganito ang Shattered Heaven, ang 3 Great Territory na humahantong sa Wind Mist Territory ay ganito rin. Sa ngayon, ang pagpigil sa Black Ink Giant Spirit God mula sa pagtungo sa Wind Mist Territory ay ang pinakakagiat na bagay. Pagkaalis ni Nanyon kasama ang kanyang mga tauhan, hindi na nanatili si Yang Kai at mabilis na nagmadaling pumasok sa gate patungo sa katabing Great Territory. Sa pag-activate ng kanyang Space Principle, ginulo niya ang Void at tinatakan ang gate. Sa dati niyang karanasan sa pagtatatak ng koneksyon sa pagitan ng Spatial Territory at ng Ink Battlefield, naging mas dalubhasa si Yang Kai sa gawaing ito. Sa oras na nagmamadaling lumabas si Yang Kai mula sa kabilang bahagi ng gate, ang buong gate ay ganap na naiupi. Nang walang anumang pag-aalinlangan, si Yang Kai ay nagmamadaling pumunta sa gate patungo sa susunod na Great Territory, na nagpapadala ng serye ng mga babala sa daan. Habang ginagawa ni Yang Kai ang kanyang makakaya, sa Spatial Territory Battlefield, isang matinding labanan ang nagaganap sa paligid ng bangkay ng Black Ink Giant Spirit God. Dahil natuklasan na nila ang lokasyon ng Spatial Territories loophole, paanong ang human race ay uupo na lamang at walang gagawin. Sa ilalim ng utos ng iba't ibang army commanders, nagsimulang kumilos ang mga puwersa ng human race patungo sa pagbubukas sa pagtatangkang sakupin ito. Hanggat maaari nilang sakupin ang butas na ito,
hindi magagawa ng Black Ink Clan na makipag-coordinate sa kanila at tuluyang mapunit ito. Bago ito, unti-unting huminahon ang paghaharap sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, kung ito man ay ang Human Race o ang Black Ink Clan, pareho silang nagdusa ng mabibigat na casualty. Maging ang bilang ng Royal Lord at Old Ancestor ay nabawasan ng husto. Ang magkabilang panig ay nilayo na pangalagaan ang kanilang lakas at maghintay para sa anumang mga pagbabago. Sa orihinal, walang pakialam ang Black Ink Clan sa anumang pagkatalo. Ang kanilang hukbo ay walang katapusan at na-back-up ng Ink Battlefield, kung saan mayroong daan-daang high-grade Black Ink Nest, libo-libong mid-grade Black Ink Nest, at kahit na hindi mabilang na low-grade Black Ink Nest. Hanggat may sapat na mapagkukunan, ang Black Ink Clan ay maaaring ipanganak ng tuloy-tuloy. Maaari nilang samantalahin ang kalamangan na ito at dahan-dahang makisali sa isang labanan ng Atresion sa Human Race, dahan-dahang pinutol ang kanilang laman upang mapagod ang lakas ng Human Race, sa kalaunan ay magkakaroon ng ganap na kalamangan. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Yang Kai mula sa Black Ink Battlefield patungo sa Spatial Territory ay ganap na naputol ang kanilang kalamangan. Hinaranggan niya ang portal na nagkokonekta sa Spatial Territory at Black Ink Battlefield. Anong kasuklam-suklam na pamamaraan? Ang ganitong uri ng pagbubuklod ay hindi imposibleng masira. Ang Black Ink Clan ay mayroon ding Black Ink Giant Spirit God na may kakayahang muling buksan ang Sealed Gate. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala itong magagawa para tumulong, at si Aer ay mahigpit na nasangkot dito, kaya paano ito magkakaroon ng oras para gawin ang ganoong bagay? Ang Black Ink Giant Spirit God ay isang bagay na tanging ang Giant Spirit God lang ang makakalaban, at ang dalawang Giant Spirit God na ito ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa Spatial Territory Battlefield. Hindi mahalaga kung ito ay ang Black Ink Clan o ang Human Race, walang naglakas loob na lumapit sa kanila. Ang Black Ink Clan ay hindi kailanman naisip na ang kanilang panig ay talagang haharap sa kakulangan ng mga tropa. Marami sa mga Royal Lords ang napupuot sa taong pinakialaman ang kanilang puwersa hanggang sa buto at lihim na nanumpa na kung magkakaroon sila ng pagkakataon, dudurugin nila siya. Ito ay tiyak na dahil sila ay nahaharap sa ganoong sitwasyon na ang nakaraang paghaharap sa pagitan ng Human Race at Black Ink Clans ay medyo pinigilan at mapayapa. Ang mga top-level na mandirigma ay hindi basta-basta umaatake, at ang dalawang hukbo ay madalas na sinisiyasat lamang ang lakas ng kalaban. Tanging kapag mayroon silang ganap na kumpiyansa na manalo ay talagang aatake sila. Gayunpaman, pagkatapos na subukan ng Human Race na sakupin ang butas na ito, ang ganitong uri ng pagpigil at kalmado ay agad na naging marahas. Ang mga hukbo ng dalawang lahi ay hindi natakot sa kamatayan at nakipaglaban para sa kontrol sa lugar na iyon. Masasabing ginamit nila ang lahat ng paraan upang manalo. Sa orihinal, sa mga tuntunin ng purong lakas ng militar, ang Human Race ay walang kalamangan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, ang hukbo ng Human Race ay dumanas ng malaking pagkatalo. Ngunit ngayon, ang magkabilang panig ay karaniwang pantay. Sa tulong ng mga Divine Spirit, napunan nito ang kakulangan ng mataas na antas ng lakas ng pakikipaglaban ng Human Race, lalo na ang kasalukuyang Dragon Emperor at Phoenix Empress. Ang lakas ng dalawang master na ito ay isang bagay na kahit na ang nangungunang 9th grade Human Race Masters ay hindi maihahambing. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lahi na minsan nang namuno sa sinaunang panahon, ang panahon kung saan pinamunuan ng Dragon at Phoenix ang 3,000 mundo, at ang Human Race ay ang pinakamababang antas lamang ng pag-iral, hindi man lang maihahambing sa Monster Race. Dahil lamang sa naunawaan ni Kang at ng iba pang siyam ang martial daw ng Heaven Opening Realm kaya unti-unting sumikat ang Human Race. Kasabay ng katotohanan na ang Cave Heaven Paradise ay may mga recruit na reinforcement mula sa iba't ibang great territories, ang puwersa ng Human Race ay hindi maliit, ngunit kulang sila ng lahat ng uri ng strategic resources, tulad ng battleships. Sa tuwing sumiklab ang isang malaking digmaan, maraming battleship ang masisira o masisira. Kahit na sinubukan ng mga artifact refiner ang lahat ng kanilang makakaya na ayusin at pinuhin ang mga battleship na ito, hindi nila kayang makipagsabayan sa bilis kung saan sila nawasak. Para naman sa mga cultivator na kakapasok lang sa larangan ng digmaan, hindi sila sanay sa digmaan. Kailan naranasan ng mga Heaven Opening Realm cultivator na ito ng 5th grade at 6th grade ang isang napakahusay at kahangahangang digmaan. Ang pinaka-naranasan nila noon ay ang mga salungatan sa pagitan ng mga sekta, ang matinding labanan sa pagitan ng mga individual na cultivator. Ang napakalaking digmaan na may 10,000 sundalo ay hindi maisip.
Hanggang sa pumasok sila sa Special Territory Battlefield nalaman ng mga cultivator na ito kung saan napunta ang mga naipon na mapagkukunan ng Cave Heaven Paradise at kung gaano karaming pagsisikap ang kanilang ginawa sa pagprotekta sa 3,000 mundo. Hindi nila maiwasang maawa. Marshall Peak, Kabanata 5476. Ang pangatlong pagkagambala. Noong una, walang sino man ang nagbigay pansin sa lugar kung saan naroon ang butas, ngunit ngayon ay natakpan na ito ng bangkay ng Black Ink Giant Spirit God. Ang lahi ng tao ay hindi masyadong makapag-isip tungkol dito, at sinadyang itago ito ng Black Ink Clan. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, ang lugar na ito ay naging isang hilhingan ng karne para sa mga sundalo ng dalawang lahi. Ang kontrol ng dalawang panig sa lugar na ito ay nagbago ng ilang beses, at ang labanan ay naging napakatindi na hindi pa ito nakita. Sa ganoong matinding sitwasyon, ang lahi ng tao ay hindi na makapagpatawag pa ng mga master para gumawa ng iba pang mga bagay. Sa makatuwid, bagamat nagpadala si Jilao San ng mensahe tungkol sa Black Ink Giant Spirit God sa Ancestral Land, si Old Ancestor Xiao Xiao lang ang maaaring pumunta doon para lutisin ang isyong ito. Hindi naman sa ayaw nila, sa halip ay hindi makagalaw ang ibang Old Ancestor. Sa orihinal, akala ng Old Ancestor Xiao Xiao na hanggat makakarating siya sa tamang oras, malulutas niya ang isyu sa Black Ink Giant Spirit God, ngunit huli na siya. Ang Black Ink Giant Spirit God ay nagising at ngayon ay patungo sa Wind Mist Territory sa pamamagitan ng Shattered Heaven. Nagmamadaling sumulong si Yang Kai, dumaan sa sunod-sunod na Great Territory upang i-seal ang Territory Gate. Kasabay nito, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay patuloy ding pinipigilan ang Black Ink Giant Spirit God na nagising mula sa Divine Spirit Ancestral Land upang maantala ang pagsulong nito. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na may mali. Ayon sa kanya at sa mga naunang haka-haka ni Yang Kai, ang clone ni Mo ay dapat magmadali mula sa Shattered Heaven patungo sa Wind Mist Territory at patuloy na makipag-ugnayan sa Black Ink Clan sa Special Territory upang buksan ang daanan sa Wind Mist Territory at salakayin ang 3,000 mundo. Kung iyon ang kaso, ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay kailangang umalis muna sa Shattered Heaven, lumipat mula sa iba pang 3 Great Territories, at makarating sa Wind Mist Territory. Dahil din sa pagsasaalang-alang na ito, nagpasya si Yang Kai na magpatuloy at i-seal ang Territory Gates sa daan. Gayunpaman, pagkatapos na masangkot sa Black Ink Giant Spirit God sa loob ng mahigit kalahating buwan, biglang natuklasan ni Old Ancestor Xiao Xiao na ang direksyong tinatahak ng taong ito ay hindi ang gateway ng Shattered Heavens patungo sa isa pang Great Territory. Noong una, naisip niya na ang Black Ink Giant Spirit God ay kagigising lang at hindi alam ang daan. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang Universe Chart, kahit na ito ay isang high-grade Heaven Opening Realm, magiging madali itong mawala sa malawak na kawalan. Ang Universe Chart ay isang kinakailangang artifact para sa Heaven Opening Realm Cultivators upang maglakbay sa Great Territory. Sa oras na iyon, medyo masaya si Old Ancestor Xiao Xiao dahil kung talagang naligaw ang kabilang partido, maaari silang maantala ng ilang sandali. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay napagtanto ni Old Ancestor Xiao Xiao na may mali. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay tila walang anumang intensyon na magtungo sa Wind Mist Territory, at ang direksyon na tinatahak nito ay talagang ang gateway sa Special Territory Battlefield. Sa buong Shattered Heaven, mayroon lamang 2 gate, ang isa ay humahantong sa kalapit na Great Territory at ang isa pa sa Special Territory Battlefield. Ang 2 gate ay masasabing ganap na magkasalungat sa isa't isa. Hindi mahalaga kung gaano nawala ang Black Ink Giant Spirit God, imposibleng maging napakatanga nito. Naramdaman ni Old Ancestor Xiao Xiao ang lamig sa kanyang gulugad nang bigla niyang napagtanto ang problemang hindi niya pinapansin. Paano sinira ng Black Ink Giant Spirit God ang Territory Barrier? Hindi kaya ang Black Ink Giant Spirit God lang ang makakasira sa Territory Barrier? Napagtanto ito, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay naging mas malupit. Ang kanyang pagbabago ay nakakuha ng atensyon ng Black Ink Giant Spirit God, na tahimik sa lahat ng oras na ito habang nakaharap sa pag-atake ng Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit ngayon ay nagsalita ito sa wakas. Natalo ka. Namumuno ang Black Ink Clan sa 3,000 mundo, walang makakapidyo sa kanila. Magiging alipin ko kayong lahat. Nagulat si Old Ancestor Xiao Xiao. May malay ka ba? Kung ito man ay ang Black Ink Giant Spirit God na nakatagpo nila sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction o ang muling nabuhay sa Ancient Battlefield, lahat sila ay nagbigay ng impresyon na sila ay mga halimaw na marunong lamang pumatay. Inakala ng lahat na ang Black Ink Giant Spirit God ay isang sandata na nilikha ng Black Ink Clan para lumaban, ngunit walang sino man ang nakaisip na ito ay talagang magkakaroon ng kamalayan at maaaring makipag-usap.
Ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi pa kailanman nakipag-ugnayan sa sinuman. Ngumiti si Mo at sinabing, "Kamalayan. Hindi ba sinabi sa iyo ng batang iyon na ang lahat ng Black Ink Giant Spirit God na ito ay mga clone ko lang?" Ang mga salitang ito ay nagpahayag ng napakaraming impormasyon, na naging dahilan upang mamatla si Old Ancestor Xiao Xiao. Ikaw si Mo. Talagang hindi sinabi ni Yang Kai sa kanya na ang Black Ink Giant Spirit God ay clone ni Mo. Pagkatapos ng lahat, kamakailan lang niya nalaman ang tungkol dito kay Luan. Bago ito, walang sino man ang nakaisip na ang gayong napakalaking halimaw, isang makapangyarihang master, ay talagang isang clone lamang. Nang makita ang maliwanag na tingin ni Old Ancestor Xiao Xiao, bumuntong hininga si Mo. Mas tanga ka kaysa kay Mo. Sa mundong ito, malamang na walang mas matalino kaysa kay Mo. Ang puso ng Old Ancestor Xiao Xiao ay nasa gulo, kaya paano niya mapapahalagahan ang kanyang pangungutya? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tinanong niya. Pupunta ka ba sa Spatial Territory? Habang tumatakbo si Mo, bigla siyang sumagot. Natural. Sa daan, dumaan sila sa isang daigdig ng universo, at sa isang alon ng kanyang kamay, kumalat ang isang stream ng Black Ink Strength. Ang orihinal na magandang mundo ay tila nawiwisikan ng Black Ink Strength, at ang Black Ink Strength ay mabilis na kumalat na parang isang buhay na bagay, na ginagawang Black Ink Disciple ang lahat ng buhay na nilalang na nabahiran ito. Nagngangalit ang Old Ancestor Xiao Xiao habang nanonood, ngunit wala siyang lakas na pigilan ito. Sa daan, ginawa ito ni Mo ng higit sa isang beses, at ang kulay ng tinte ay nabasa ang maraming Universe World at Spirit Province. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at mabilis na nakabawi habang sinusuri. Hindi ka pupunta sa Wind Mist Territory. Humalaklak si Mo. Doon. Hindi ko na kailangang pumunta. May pumunta na ba doon? Nakakunot ang noo ni Old Ancestor Xiao Xiao. Umiling si Mo. Walang pumunta, buti na lang andin na siya. Lahat ng uri ng pag-iisip ay pumasok sa isipan ni Old Ancestor Xiao Xiao habang siya ay nagsalita. 8th Grade Black Ink Disciple. Ang balitang dinala ni Jilao San ay ang dalawang 8th Grade Black Ink Disciples ay lumitaw sa Shattered Heaven, at kasalukuyang tinutugis sila ni Yang Kai. Iniisip ni Yang Kai na sinusubukan nilang gisingin ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land, kaya naman tinulungan siya ni Old Ancestor Xiao Xiao. Kung sino ang dalawang 8th Grade Black Ink Disciples na iyon, hindi alam ni Old Ancestor Xiao Xiao. Gayunpaman, alam niya na talagang isa ito sa tatlong na-intra ng Royal Lord Secret Technique. Ilang taon na ang nakararaan, isang Royal Lord ang gumamit ng Black Ink Transformation Secret Technique sa tatlong master ng 8th grade. Dalawa sa kanila ang napunta sa Shattered Heaven, ngunit paano naman ang isa? Bago ito, walang masyadong nag-iisip tungkol dito. Bagaman ang isang 8th grade Black Ink Disciple ay medyo mapanganib, ito ay walang halaga kumpara sa muling pagkabuhay ng Black Ink Giant Spirit God. Gayunpaman, hanggang sa sandaling ito lang naunawaan ni Old Ancestor Xiao Xiao na ang 8th grade Black Ink Disciple na ito ay may malaking kinalaman sa bagay na ito. Nanatili siya sa Wind Mist Territory, nakaharap sa kabilang bahagi ng butas, kaya malamang na malaki ang binabalak niya. Marahil dahil ang kanyang maraming taon ng pagpaplano ay naisasagawa at malapit na siyang magtagumpay, medyo maganda ang mood ni Mo, kaya nagsalita siya ng ilang salita kasama ang Old Ancestor Xiao Xiao. Ang taong iyon ay dapat magkaroon ng kaunting kakayahan na i-seal ang gate, ngunit ang territory gate ay natural na nabuo, kaya kahit na ito ay selyado, posible pa rin itong matrace. Ang aking lakas ay hindi isang bagay na maaaring pigilan sa isang simpleng selyo. Kahit may kakayahan siyang sirain ang gate, kaya kung buksan ulit. Paano mo ito bubuksan? Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. Sa pagharap sa kwalipikadong tagapakinig na ito, halatang lubos na nasisiyahan si Mo at matiag ang sinabi. Ang pagbubukas ni Kang ng Primordial Heaven Source Grand Restriction ay ang pinakamaling desisyon. Sa oras na iyon, nagpadala ako ng 3 Soul Wisps at isang clone. Bagamat ang mga Soul Wisps na iyon ay hindi ganap na nakatakas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, hindi ito nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon, hindi banggitin ang isang clone na iyon. Maaari mo bang hulaan kung nasaan na ang 3 Soul Wisps na iyon? Sabi ni Old Ancestor Xiao Xiao sa mahinang boses. Ang isa sa kanila ay ginamit upang gisingin ang Black Ink Giant Spirit God ng Ancient Battlefield, ang isa ay nasa harap ko, at ang isa ay nasa 8th grade Black Ink Disciple na iyon. Papuri ni Mo. Ang bait mo talaga. Tama, ang ikatlong Soul Wisp ay nasa 8th grade Black Ink Disciple na iyon. Ang Spatial Territory ay may isang pinto na nakakonekta sa iyong 3,000 mundo,
ngunit ito ay nasealed na matagal na ang nakalipas, kaya hindi na ito madaling buksan muli. Ginamit ko ang pagkamatay ng clone na iyon upang lumikha ng isang butas sa gate, ngunit hindi ito bumukas ng buo. Sa kabutihang palad, mayroon pa akong dagdag na soul wisp, kaya kung isakripisyo ko ang soul wisp na iyon, ang butas ay dapat naganap na mabuksan. Nagngingit ang mga ngipin ng Old Ancestor Xiao Xiao at sinabing, dahil may kakayahan kang ganap na buksan ang gate na iyon, bakit hindi ka kumilos sa Spatial Territory at sa halip ay ipadala siya sa Wind Mist Territory? Sinabi ni Mo, ang paggising sa aking kasalukuyang clone ay bahagi din ng plano. Kung kumilos kami ng padalos-dalos bago magising ang Soul Wisp na ito, papayagan ba ito ng iyong human race? Ang isang sinaunang Supreme Master tulad ni Mo ay tunay na isang tusong matandang Zoro. Upang maayos na maipatupad ang plano nito, handa pa itong isakripisyo ang isa sa ilang natitirang Royal Lords. Gayunpaman, ang mga epekto ay lubos na halata. Nilagyan nila ng tinta ang tatlong 8th Grade Heaven Opening Realm, dalawa ang pumunta sa Shattered Heaven para gisingin ang clone na ito, at ang isa ay nanatili sa Wind Mist Territory, gamit ang huling Soul Wisp para sirain ang Territory Barrier at buksan ang gate. Sa pagharap sa gayong kaaway, maging si Old Ancestor Xiao Xiao ay nakaramdam ng kawalan ng magawa. Hindi pa rin alam ni Yang Kai ang lahat ng ito, iniisip na ang patutunguhan ng clone ni Mo ay ang Wind Mist Territory, kaya tinatakan niya ang pasukan hanggang doon. Gusto pa niyang hilingin kina Burning Light at Seren Glimmer na lumabas at pigilan ito. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay umaasa lamang na ang bilis ni Yang Kai ay sapat na mabilis upang matuklasan niya ang mga pagbabago sa Wind Mist Territory pagdating niya. Sa ganitong paraan, maaaring mapigil niya ang pagkana ng Black Ink Clan. Tungkol sa kanyang panig, hindi na niya kailangan pang makipaglaban sa Black Ink Giant Spirit God. Sa kanyang lakas lamang, hindi niya mapigilan ang clone ni Mo. Mahirap para sa kanya na isipin kung ano ang mangyayari sa human race kung ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay susugod sa Spatial Territory. Sa pag-iisip niyan, hindi na siya nagdalawang isip at sumugod sa harap. Gusto niyang bumalik sa Spatial Territory bago ang Black Ink Giant Spirit God at ipaalam sa kanila ang kanyang natutunan. Hindi siya sinubukang pigilan ni Mo at pinanood lang siyang umalis. Sa puntong ito, ang lahat ng mga plano nito ay ganap na naisakatuparan, at ang natitira na lang ay anihin ang mga bunga ng tagumpay. Gayunpaman, hindi ito nakadama ng labis na kagalakan. Ang Wind Mist Territory ay hindi sikat sa iba't ibang magagandang territory ng 3,000 mundo at maraming tao ang hindi pa nakarinig tungkol dito. Nang dumating si Yang Kai dito, wala pang isang buwan mula nang humiwalay siya kay Old Ancestor Xiao Xiao. Ito ang pinakamabilis niyang bilis. Gaya ng dati, sinelyuhan ni Yang Kai ang territory gates bago kunin ang universe chart upang siyasatin ang ruta. Susunod, gusto niyang magtungo sa Chaotic Dead Territory at hilingin kay Burning Light at Seren Glimmer na tulungan siya. Kung sila ay sapat na mabilis, maaari nilang pigilan ang Black Ink Giant Spirit God bago ito dumating sa Wind Mist Territory. Nakasalalay dito ang tagumpay o kabiguan, kaya paanong maglakas loob si Yang Kai na maging pabaya? Hindi nagtagal, nakita niya ang ruta patungo sa Chaotic Dead Territory. Ang paglalakbay na ito ay magdadala sa kanya ng 5 magagandang territory, at sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin siya ng hindi bababa sa 1.5 buwan bago makarating doon. Lihim na nagngangalit si Yang Kai. Ang oras na ito ay medyo apurahan, at hindi niya alam kung makakarating siya sa oras. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ng Black Ink Giant Spirit God ay hindi mabagal, kaya umaasa siyang ang territory gate na kanyang nasil ay maantala ito ng ilang sandali.